Ilang beses na akong nagmukbang ng balyot. Hindi mo alam yon. Ayan o, diba? Hinalungkat ko pa talaga. Pero ang lagi kong ginagawa, ilalaga ko lang, tapos lalagyan ng suka, sisip-sipin yung sabaw, gano'n. Just a normal detoxification lang ba? Kung ano-ano na lang sinasabi. Nito ko na lang nalaman na pwede palang lutuin ang balot, be. So ayun, Sabado de Gloria Maris, nagpunta ako dito sa palengke para bumili dito sa lagi kong binibilhan ng balot. Every Saturday lang kasi sila andito pagkakaalam ko kasi tuwing Sabado ko lang naman talaga sila nakikita. 14 pesos lang kasi yung bentahan nila ng balot na hilaw. Tapos maliliit lang yung sisiw kasi 17 days pa lang daw ito na naka-incubator or pinalimliman ganon. Basta kung anumang proseso ginagawa dyan. Pero alam nyo, may iba na mas gusto din pala yung malalaking sisiw. Ano? Kasi may kasabayan akong customer dito nagtanong kung maliliit daw ba yung sisiw. Eh sabi nung nagtitinda, syempre oo. Eh ayun, ayaw niya kasi gusto daw niya yung malalaki. Di sana bumili na lang siya ng 1 day old, diba? O di kaya yung mismong sisiw na pang-alagain na lang. Charot lang. Syempre iba-iba yung trip natin pagdating sa balot. Pero ako mas gusto ko talaga yung maliliit ang sisiw. So bali nahugasan ko na yan. Ano? Di ko na pinakita. Nagisigis ko na rin yan gamit ang uplas. Kaya malinis na. Yung budhi ko na lang ang hindi pa. 15 pieces pala ulit yung binili ko as always. Tinubigan ko lang yan ng naaayon sa panlasa ko. Tapos ngayon naglagay na ako ng tanglad. Kasi ang dami kong nababasa sa comment tuwing nagbablog ako ng balot. Lagyan ko daw ng tanglad pagpapakuluan. Hindi ako marunong magbunol ng tanglad. Ewan ko kung tama yung pinagagawa ko. Nilagyan ko na rin pala yan ng asin at konting suka para mas madaling balatan pag lumamig na. Pakukuluan lang ulit natin ito for 1 minute kasi gusto ko yung half cook lang para hindi mawala yung sustansya. Mas maganda kasi sa balot yung may dugo-dugo pa pagbukas mo, gano'n. Charot. Oy, syempre pinakuluan ko yan ng matagal. Around 40 minutes siguro. Naligo muna kasi ako tapos after ko magbihis, ayan, pinatayan ko na ng apoy. Tapos inakir ko na. Nagiba nga lang yung kulay ng balat, be. Nagmukhang asirag. Ewan ko kung dahil ba sa tanglad or dahil sa suka. Ganon. Bahala na. Hindi ko naman kakainin yung balat, Masarap itong kainin habang medyo mainit-init pa. Pero hindi natin gagawin yon dahil palalamigin muna natin ito. Para hindi tayo mapaso dahil babalatan po natin ito isa-isa. Ako lang pala, ba't natin ko pa? Wala naman akong katulong dito na magluto, Ngayon ay ise-set up ko muna dito sa loob, hindi sa labas. Sa labas ng loob, yung mga gagamitin nating utensils at mga sangkap sa pagluluto. Kaya ayan, dala-dalawa kong ipinasok dito sa labas ang mga sangkap na nasa loob kasi dito tayo magluluto sa labas, hindi sa taas. Kaya inakyat ko na lang dito sa baba. Ano daw? Nalito ako sa mga pinagsasabi ko. Basta ayun, dito tayo magluluto sa labas para maaliwalas. Hindi pala kailangan ng sibuyas, ba't ko pa nilabas? Kaya pinasok ko na lang sa loob at labas. Ba't ko pala inuuna tong sili? Mamaya na yan, baka maanghangan pa tong sangkalan. Kailangan natin dito ng maraming bawang, hindi onion. Pero bakit merong bawang sa la onion? Nasa 3 ulo ng bawang siguro yung nagamit ko dyan. Hindi ko na ginamitan ng food processor kasi di man ganun karami. Mahasel pa ako maghugas-hugas, diba? Ayan nga, ang bilis ko lang na mince, diba? Naghiwa na rin ako dyan ng siling pula, yung labuyo, at siling green na panigang. Kasi mas masarap daw kapag maanghang. So okay na yan, ipasok ko lang tong sangkalan sa labas kasi hindi na natin ito kailangan. Tapos inilabas ko naman dito sa loob itong asin ko pong singsing at Nutella granules. Doon sa napanood ko, naglagay siya ng yolk ng itlog maalat. Kaya ayan, nagbukas ako ng 3 itlog na pula para kunin yung kanilang pula. Pinakain ko na lang sa aso yung puti. Kasi parang di na masarap kainin yung itlog maalat pag wala na yung pula, diba? Ngayon ay babalatan ko naman na lahat itong ating nilagang balyot isa-isa. Hindi ko alam kung isasama ba yung sabaw nito o hindi kapag niluto na. Kaya ayun, sinipsip ko na lang habang binabalatan. Yung dalawa lang naman kasi parang natakot man ako, kung ubusin ko man lahat ng sabaw nito. Baka di ko na matapos tong ginagawa ko. Medyo natagalan pala akong magbalat dyan nung umpisa kasi ang hirap tanggalin lalo na yung nakadikit na balat doon sa puti na matigas. Hanggang sa na-discover ko yung tamang technique na kailangan pala ipukpok mo lahat ng balat. Napahiga, hindi yung sa may bandang itaas lang. Hanggang sa mag-crack lahat para madali na itong i-detach. Parang ganyan sa nakikita nyo. Diba? Ang bilis matanggal doon sa kanyang balat. So okay na to, nabalatan ko na lahat. Kaya magigisa na tayo dito sa aking bagong Simplus electric cooker. Para makatipid tayo sa gas kasi mura naman na ang kuryente ngayon, diba? Lalo na kapag naka-jumper ka. Butter ang magandang gamitin, pero ang ginamit ko dito ay Circle Margarine, hindi Star Margarine. Para medyo healthy kasi plant-based, galing palm oil, ganyan, diba? Pero kapag butter kasi, may halo na yung mga animal fats, makolesterol. Ilagay ang bawang hanggang sa bumango. Ibutang ang pula ng itlog maalat.
And then ibutang ang mga siling green at pula. And then titimplahan na natin ito nang hindi pa nilalagay yung ballots. Para kahit di na natin haluin ng haluin mamaya. Kasi baka magkahiwa-hiwala yung mga balot kapag hinalo ng hinalo, 'di ba? Nilagyan ko ng pamintang bisexual, Nutella granules, counting asin, oyster sauce, hinalo ng hinalo. And then tinikman ko. Parang gusto ko pigaan ng lemon. Kaso dun sa napanood ko, hindi naman nilagyan. Tapos wala din naman pala akong lemon, kaya wag na lang. Inasinan ko na lang ulit konti kasi medyo nakulangan ako sa alat. Okay na yan, lutuin lang natin ng totally. Saka ko na inilaglag ang binalatang mga balyots. Sinama ko na dyan yung sabaw, bahala na dyan. Ay, antare, umiikot din pala itong lutuan natin. Dahan-dahan ko lang yung hinahalo para hindi magkahiwa-hiwala yung mga balot natin. Kasi madali lang yan ma-detach lalo na yung mga sisiw tsaka yung pula. Mas maganda siguro kung yung balot sa puti yung gamitin dito, ano? Kasi parang mas firm yun dahil dun sa puti na nakabalot, yun yung nag-hold sa mga parts ng balot, 'di ba? So tinapang ko lang yan at pinakuluan hanggang sa unagupit na yung lasa doon sa mga balot. Tapos okay na, luto na po ang ating buttered garlic balot. Tama ba yung tawag dito? Ay bahala na kayo kung ano man yan. Ngayon, titikman na natin ito habang mainit pa para magkanda paso ako kasi hindi ko na maantay marami pa akong gagawin. May nabili pala akong toasted garlic dyan, kaya inisprinklean ko na lang. Ginarnishan ko pala. Hindi ko mananam yung lasa kasi di ko masubo ng buo, ang init kasi. Maganda kasi to kapag buo mong isusubo yung balot, 'di ba? Nung unang subo ko, di ako naglagay ng suka, kaya medyo nakakaumay pero malinamnam naman. Kaya ngayon naglagay na ako. Masarap, bagong version ng balot na natikman ko. Pero para sa akin ito yung luto ng balot na hindi ka makakarami. Ang bilis kasi makaumay. Nasa 4 na piraso nga lang yung nakain ko dyan Tapos watak-watak pa. Yung iba natanggalan na ng sisiw, ganun. Hindi gaya tuwing nagmumukbang ako na yung nilaga lang, umaabot talaga hanggang 7 yung nakakain ko. At pigil na yun ha, kasi alam kong hindi healthy. Pero dito, 4 pa lang ayoko na. Sumuko na ako. Siguro kung lulutuin ko pa ulit to, mas masarap siguro pag pipigaan ko na ng lemon. Tsaka turmeric powder, tingin ko bagay din dito. Kasi medyo may lansa pa rin ng konti kahit marami na yung bawang. Pero overall, kahit mabilis makaumay, masarap pa rin. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Please follow for more cooking vlog. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Pero hindi high blood ha. Napakain pala ulit ako nung kumain yung kapatid ko. Pero ngayon, inulam ko na lang sa kanin.